FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rose. 24 years old at nakatira sa Binyan, Laguna. 6 years old ako nang ampunin ako ng mga tumatayong magulang ko ngayon mga idol. Hirap daw kasi magkaanak ang nanay ko. Kaya pinili na lang nila na ampunin ako. Kaya nga ang laki ng pinagbago ng buhay ko pagmula nung inampun nila ako mga idol. Sinanay nila ako sa maranyang buhay. Nang puno ng atensyon at puno rin ng pagmamahal. At hindi nila kailanman pinaramdam sa akin na ampun ako. Bagkus, pakiramdam ko, si nanay at tatay talaga ang totoong mga magulang ko. Ang kaso nga lang, nagbago ang lahat ng ito noong magkaroon sila ng miracle baby mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Rose. And I thank you. Baby! Baby Cedric! Alo, huwag ka nang umiyak, anak. Oh, tahan na. Tahan na. Buhatin mo nga muna tong anak mo. Teka lang. Ayusin ko lang itong mga papel ko. Bakit ba umiiyak itong anak ko, ha? Baby Tingnan mo. Cedric! Halika dito. Baby Cedric! Ay, nako, gusto lang talaga magpa-karga Tama na. Tama na, kinakarga ka na ni Papa. Tatay! Tatay! Sabi mo, diba lalabas tayo ngayong araw na to? Mamaya na, Rose, ha? Dahil tingnan mo naman to. Karga ko si Cedric, ha? Tatay, diba sabi mo, pupunta tayo sa palengke? Bibili mo ako ng laruan. Tatay, halika na, pumunta na tayo sa palengke. Mamaya na, pinapatahan ko pa si Cedric. Tingnan mo, At saka walang magbabantay. Mamaya na lang tayo, ha? Halika na, tatay. Maglaro ka muna dyan sa Anak, sala. ano ba? Tumahimik ka nga muna. Tignan mo yung anak. Tignan mo yung anak ko. Tignan mo Uy. kapatid mo. Umiiyak. Kulit-kulit mo Ay, nako. Tana, yan. Ano ba? Sa susunod nga, huwag ka nangungulit ha. Kaysa nag-aaya ka umalis, tulungan mo na lang kami dito ng tatay mo. Mama, sabi po ni tatay, pupunta daw po kasi kami sa palengke. Hindi. Doon ka na sa kwarto mo. Doon ka nga muna. Gulo-gulo mo. Rose? Tama na. Huwag ka nang umiyak. Halika dito. Kargahin kita. Dito ka muna sa... dito ka naman. Kargahin mo tayo. Umupo ka mo dito sa tuhod ko. Ayan. Bakit umiyak yung prinsesa namin? Kasi po, hindi niyo na po ako mahal, tatay. Simula po nung nandiyan na po si Baby Cedric. Parang nagsiselos naman tong ate namin, ha? Huwag ka na magsiselos at anak. Tandaan mo, ha? Si Cedric, kapag lumaki na yan, siya ang magiging kakampi mo. Kaya alagaan mo siya, ha? Mas mahal niyo po siya kaysa sa akin Ay nako, parehas namin kayo mahal ni Mama. Pantay lang. Walang lamang, walang kulang. Kaya huwag ka nang umiyak. Ha? Opo, tatay. Hindi na po ba tayo pupunta sa palengke? Promise, mamaya. Pag wala nang ginagawa si Papa, Talaga po, tatay? isasama kita doon, ha? Yeah! Thank you, tatay!
Pagkabot ka daga. Chapsoy. O, ito. Ano ulam? Ano ba yan? Gulay na naman? Ate, masarap yung gulay, ate. Tingnan mo, oh. Ito yung paborito ko, eh. Ano ba yan? Nay, ba't parating gulay? Alam niyo naman hindi ako makain ng gulay eh. Anak, umupo ka na nga. Ito kasi si Cedric. Bilin-bilin ang doktor niya. Huwag mo nang kakain ng karne. Puro gulay. Mahina ang resistensya ng kapatid mo. Alam mo naman. Oh, halika na, umupo ka na rito. Ay, tama yan si nanay mo. Umupo ka na. Ano naman 3 yan? oras na. Kagigising mo lang. Musog ka nga doon, Cedric. Aray ko po. Ikaw, ate, pwede kang kumain ng gulay, ate, kasi tingnan mo, ate, oh. Payat ka na. Ayoko nga. Kailangan mo... Ayan! Sorry Ang kulit! po. Ayoko nga kasi ng gulay. Kulit Ay. naman ito eh. Ay, tumigil. Laga kayo. Ayan, dalaglag Diyos patuloy ko yung naman. baso. Nasayang tuloy oh. Gusto ko lang naman kasi ayain si ate, eh. Manahimik ka ha. Aga-aga kagigising ko lang, baka di kita matansya. Ay, tama na yan, Rose. Ay nako, Kumain na kayo. di na ako kain tay. Snack ko nay. Irita ako. Sa murang edad, naramdaman ko na para nag-iiba na yung trato ng mga magulang ko sa akin, mga idol. Mula sa simpleng utos para sa kapatid ko noon, hindi ko na rin pala namamalaya na nagre-rebelde na pala ako sa kanila. Kaya naman, nung nagdalaga na ako, nagsimula na akong sumama sa mga barkada ko, mga idol. At hindi na nga rin namamalaya nila mama. Nabagsak na rin ako sa eskwelahan. Cheers pa! Cheers! Thank you, Kevin. Teka lang, ha. May kukunin lang ako sa labas. Sige. Party, party! Woo! Sayo-sayo talaga dito sa club. Yeah! Hoy, Rose! Oh, Nagkaanap sa'yo doon sa labas, eh. sino? Tatay mo daw, eh. Ha? Oo, at saka may kasamang... Hindi ko maintindihan kung anong klaseng tao yun, eh. Ay, nako. Kapatid ko? Oo, yung kapatid mo yata. Ayun, punta mo man, eh. Nahanap ko, eh. Ano ba yan? Ay, Rose, halika na. Anong Ano oras ba na? yan, Tay? Madaling araw na. 3:00 na ng umaga. Andyan ka pa sa gibikan. Sinabi ko ba sunduin niyo ako dito? Nagpa-party-party pa ako eh. Ate, uwi na tayo. Inaatok na ako, eh. Sinama pa ako ni tatay, eh. Ba't ka kasi sumama-sama? Di ka na sumama eh. Hindi ako makatulog pag wala si tatay sa tabi ko, eh. Ay, Rose, halika na. Sumakay ka na sa sasakyan. Ano ba Halika na. yan, Tay? Nako, di na talaga kayo matuto. Delikado mga ganitong oras na, tsaka sa gibikan ka pa. Ano ba, Rose, ang pumapasok dyan sa isip mo, ha? Kasi naman ba't sinundo-sundo niyo pa ako dito? Kasi nga, di ba, wala ka pa sa bahay, eh. Nag-aalala lang naman si tatay. Ay nako, manahimik ka nga! Ikaw ang ingay-ingay mo ha. Pag di ka nakausap, manahimik ka. Irita ako sa boses mo eh. Paano naman kasi... Manahimik! Tatay, Susungangain ko yung bunganga mo. Ay, ha? tama na yan. Tama na, nagbabaneho ako dito. Ay, Cedric, matulog ka na dyan. Ikaw naman, ha? Rose, mag-usap tayo sa pagdating natin sa bahay. Sa tuwing nagre-rebelde ako, mga idol, palagi talaga kami nag-aaway ng matindi ng nanay ko.
At sa tuwing pinagagalitan niya ako, wala akong ibang kakampi kundi yung tatay ko. Paulit-ulit nga sa akin sinasabi ni tatay na mahal daw niya ako. Pati na rin yung kapatid ko na si Cedric. At lagi niya ding sinasabi na darating din daw talaga yung araw na si Cedric lang talaga ang magiging sandalan ko sa buhay. At kami na lang din magkapatid yung magiging magkakampi. Kaya nga nung pumanaw ang tatay ko, hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit mga idol. Dahil nung nawala siya, mas lalo ko lang naramdaman na mag-isa lang ako sa mundo. At wala na akong masasandalan pa. Ate, nagugutom na po ako. Ang sakit na po ng tiyan ko. Ate. Ano ba? Sino ba nagsabi sa'yo pwede kang pumasok dito sa kwarto ko? Di ka pa kumakatok ha? Tulog pa kasi si nanay. Walang pagkain sa kusina Oh, edi magluto ka ng pagkain mo. Anong hirap-hirap doon? Umalis ka na nga. Ate, hindi kasi ako marunong magluto. Ang sakit na po ng tiyan ko. Oy, huwag kang ang OA. Matanda ka na rin Dapat natututo ka na rin magluto-luto ng pagkain mo. Ba't umaasa ka ng umaasa sa akin? Ate. Kapal ng apog mo Sige na, miss. Nagugutom na ako Umalis ka na nga dito. Ate Rose. Diyos ko, ano ba ito? Ang ingay ninyo. Nanay, nagugutom na po kasi ako Oh, Rose, hindi mo malang asikasuhin ng kapatid mo. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Bumagong pa ako sa away ng bibig ninyo. Ang ingay-ingay. Ano ba naman, Nay? Ano ba? Katulong ba ako nitong batang to? Hoy, huwag ka nga OA, Cedric. Mag-asikaso ko sa sarili mo. Hindi yung habang buhay mo kaming pinapahirapan dito. Masyado kang pabigat no? Hindi naman ako marunong magluto. Hindi mag-aral ka magluto. Mas ka na nga. Anay. Diyos ko. Halika na, anak. Anay. Halika na. Ako na lang magluluto ng pagkain mo. Rose, ayusin mo yung sarili mo, ha? Mahalin mo ang kapatid mo. Ay, nako. Mas na kayo dito. Kang babalik dito, Cedric, ha? Thank you, Halika na, uwi na tayo. Tara, ako na maghatid sa'yo. Sige, thank you na dito, Walang kakampi. Ay, wala ka kakampi dito, ano? Uy, si Crazy, Crazy ka. Kawaii. Sino nga dito? Hinanap ko lang naman yung ate ko Sino yun? Parang may nag-aaway dun sa kabilang kanto Teka, parang si Cedric yun, Puntan nga natin. Crazy! Huwag niyo akong Bus ka nga kawayan. dito! Ha? Hoy, wala ka kakampi dito. Malis Kulit ka mo, dito, ha? Kulit mo, Ako, Hoy! Sa ulirat. Ang ginagawa niyo? Ate Rose! Halika dito! Hoy! Ate Rose! Anong ginagawa mo? Angas mo, Ay, nako, kanina pa palaboy-laboy yan dito, May nahanap daw. Dito, nagtitinda kami dito, talaga namang walang ginawa na. Istorbo lang. Saka, ginugulo niya kami dito. Kinukulit niya yung mga paninda ko, Ayan, tignan mo. Hindi po totoo yan. Nagtatanong lang naman ako kung nasan po kayo, Ate Rose. Oh, nagtatanong lang naman pala Ba't inaanon yung kapatid ko, ha? Maayos kayo, Baka hindi ko kayo matansa, Ba, ang tapang mo, miss, Oy! Ikaw, ang angas mo, Lumayo na kayo. O ano? Ano yung kapatid ko? Hindi, sige! O ano? Aba, talagang matapang din to, Oh, talaga. Asan ba yung Wag na bato? po. Asan na ba yung bato? Huwag na po, Ate Rose. Wag O na ano? po. Matapang kayo? Ano ba kasing ginagawa mo doon?
Ha? Di ka pang mapaaway ah. Nag-aalala lang po kasi ako sa iyo, Ate Rose. Kasi anong oras na, wala pa po kayo sa bahay. Kaya lumabas pa ako ng bahay kasi inahanap po kita. At saka Ate Rose, sabi kasi ni tatay, di ba? Hindi ko kayo dapat pabayaan dahil ako yung lalaki. Ipagtatanggol kita, Ate Rose, kahit anong mangyari. Ano ka ba? Delikado yung ginagawa mo. Malay mo mapano ka pa. Okay lang po kung anong mangyari sa akin. Bastang importante, ligtas po kayo at ililigtas ko po kayo, Ate Rose. Salamat, Cedric ah. Di bale, ligtas naman ako at ligtas ka na. Wala nang mananakit sa'yo ha. Maraming salamat, Ate Rose. Mahal na mahal kita, ate. Mahal na mahal kita. Oh, Ma, anong ginagawa niyo dyan? Cedric? Nilalaro ko yung mga ibon, ate. Pinapakain ko sila. Ay, nabuburyong na yung kapatid mo. Ay, ako naman papahinga lang ako rito. Hindi ka naman mailabas to kapatid mo eh. Oy, huwag ka masyado dyan, Cedric. Dito, daming ibon O, sige ma. Cedric, lika rito. Ano po yun, ate? Magbihis na kayo ni Mama. Lalabas tayo. Saan po tayo pupunta, ate? Eh, di ba gusto mo magpunta sa mall? Opo, kasi matagal na po ako hindi nakapunta ng mall. O, dahil dyan, pupunta tayo ng mall, ha? Ay, talaga ba, anak? Opo, ma. Tsaka pagkatapos natin mag-mall, magpa-check up tayo ulit dun sa sakit ng tuhod mo, ha? Nako, maraming salamat, anak. Halika na, Cedric. Pupunta raw tayo ng mall, sabi ng ate mo. Bisa tayo. Yay! Salamat po, ate. Isusutin ko po yung paborito kong damit. Mga idol, ngayon, kasama ko nang tumitira si Cedric. Kasama namin yung asawa ko at yung munti kong anak. At ang masasabi ko lang talaga, napakabuting uncle ni Cedric. Sobrang nga niyang mahal yung anak ko eh. At hindi siya nagdadalawang isip tumulong sa pag-aalaga sa baby ko. 2 taon na din kasi ang lumipas mula nung mawala si Mama. At doon ko lang tuluyang naunawaan yung sinasabi sa akin ni Papa noon pa. Na darating talaga yung panahon na kaming dalawa na lang ni Cedric ang magiging tunay na magkakampi sa buhay. Kaya mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na may manakit o mangmaliit sa kapatid ko. Dahil kung dati, siya'y nagtatanggol at nagmamahal sa akin ng buong puso, ngayon, ako naman ang tatayo bilang lakas at proteksyon niya, mga idol. At alam niyo ba? Natutunan ko rin na ang tunay na pamilya hindi naman nasusukat sa dugo o pangalan sa papel eh. Kundi sa tibay ng samahan at sa pag-ibig na hindi kumukupas, mga idol. At yan ang meron kami ni Cedric. Isang tunay na ugnayan na hindi kayang putulin ng kahit na sino. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Nakatikim
Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Wow! Grabe naman yun yun. ah! Oh, ayan na idol ha. Kaya mahalin natin ang ating mga kapatid dahil sila ang ating mga tagapagligtas at tagapagtanggol. Tama mga idol. Sometimes kasi makakaramdam talaga tayo ng selos, ng inis sa mga kapatid. Pero at the end of the day, sila pa rin yung magiging tunay nating kakampi mga idol. Kahit mag-away tayo, kahit ilang beses tayo mag-away-away 'di ba sa mga kapatid natin, pero magiging okay pa rin tayo dahil wala tayong ibang choice kundi mahalin ng isa't isa, 'di ba? Totoo yan. Ayan, sa mga idol natin dyan ha, isipin ninyo na hindi mga kapatid nyo, nasa malayo mga kapatid nyo, nandyan kasama ninyo. Isipin mo lagi kung kailan kayo nag-bonding na sobrang tawanan, i-reminisce ninyo, di ba? At hanggat na andyan yung mga kapatid ninyo, talagang mahalin nyo sila. Dahil alam natin na walang permanente sa mundo. Ma-realize Correct. natin, sana nandito si kuya. Sana nandito si ate. At Ngayon lalong, diba? At lalong lalo na pagka wala na yung mga magulang ninyo. Yes, kayo na lang ang natitira sa mundo, kayo na lang talaga magtutulungan. Sabi nga ni Ate Lilian, no, lukso ng dugo, kahit nagagalit sa kapatid, di talaga matiis. Sana lumambot na ang puso mo, Rose. At lumambot nga. Ayan. Tama. Si Boss Bong, nako, maling ginagawa mo, Rose. Di ka dapat magrebelde. Dapat ginawa mo, minahal mo ng tunay na kapatid, si Cedric. Kaya naman, saludo ako sa'yo dahil lumambot din ang puso mo sa huli. Yan. Tama naman. Sabi ni Boss April, pasaway ka, Rose, ha? Madami, nakakagalit naman talaga yung inugali ni Rose nung una. Correct. Pero maganda naman dito, may may change of heart na nangyari kay Rose. Nagbago si Rose sa huli. Siguro natauhan siya nung nagrabe yung kapatid niya. Oo. Pupuntahan pa rin pala talaga siya kahit, 'di ba, may yung kapatid niya. Kumbaga na-touch siya. Yes, doon siya na-realize niya na, hala, yung binabaliwala akong kapatid ko, mahal na mahal pa rin pala talaga ako kahit anong gawin ko sa kanya. Totoo. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!